Update tayo sa lagay ng panahon ngayong araw ng kalayaan kung kailan may binabante ang bagyo at LPA ang pag-asa. Kausapin natin si weather specialist Loridine Galicia. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga din Sir Rafi at sa lahat po ng ating mga kababayan. Opo, ano pong direksyong tinatahak ng binabanteang low pressure area? Well, sa ngayon, nasa karagatan na po ito ng Itbayat, Batanes. Generally ay northwestward yung kanyang movement. Pero sa ngayon, nananatiling high chance po yung kanyang chance po nito na ma-develop into a tropical depression o bagyo within the next 24 hours. So we're closely monitoring this weather disturbance. Pag lumakas po ito at maging bagyo, ano po yung magiging epekto nito dito sa area? We're expecting po na posible ang raising of signal number 1 sa lalawigan po ng Batanes kapag naging bagyo ito. Okay. Bukod po sa Batanes, ano yung mga direkta maapektuhan nitong low pressure area? Nakikita po natin extreme northern Luzon lang po talaga yung posibleng magkaroon ng direct effect nitong low pressure area na posibleng maging bagyo. So we're seeing na possible po ang raising of signal number 1 over Batanes province. Patuloy po yung mga pagbaha sa ilang bahagi ng Mindanao gaya po sa Pagadian, Zamboanga del Sur na 2 araw nang binabaha. Ano po yung nakakaapekto rito? Sa mga nakaraang araw ay direkta pong naapektuhan yung mga lugar po sa ilang bahagi ng Mindanao ng southwest monsoon o habagat. Pero sa ngayon, improved weather naman na po ang nararanasan ng malaking bahagi ng Mindanao dahil hindi na po ito naapektuhan ngayon ng southwest monsoon for now. And including yung ilang lugar sa Visayas, improving weather na rin po ang ating inaasahan. Good news po yan. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Loridine Galicia.